And now let's talk about some pressing issues with political pundit, Mr. Ronald Llamas. Good morning, Sir Ronald, and welcome to Morning Matters. Good morning, Pauline. Long time no see. Ito, sir, mainit na balita, di ba, tungkol sa arrest warrant ng ICC. Sir, let's clarify some things. I mean, over the weekend, you have Malacanang saying that they heard about an arrest warrant, pero ang DOJ, ang PNP, sinasabi wala pa naman silang natatanggap na notice. I mean, what are you hearing on the ground, Sir Ronald? Mukhang meron namang strong evidence na nagpadala na yung ICC ng kanilang notice, yung kanilang international warrant sa Interpol at hinihintay na lang yung official red notice ng Interpol para ma-post nila ito. May ganong klaseng strong source na nagsasabi. Pero until ito ay officially i-post ng Interpol, ito ay nasa level pa rin ng conjecture at saka ng marites, Pauline, no? Pero mismo kasi yung Malacanang ay inaamin na meron silang narinig na balita na ito nga ay nakaabot na sa Interpol. At mismo si ex-President Duterte sa speech niya sa Hong Kong ay partly inaamin niya na meron din siyang nakuhang ganitong balita na posible isa sa dahilan kung bakit siya pumunta ng Hong Kong. So, pero again, until this becomes official, ito ay chismis pa lang. Well, before we get to why the President is in Hong Kong, ito, Sir Ronald, posible po ba daw na summons lang ang i-issue at hindi pa arrest warrant dahil hindi pa naman daw na-terminate yung investigation dito sa Pilipinas? Or can the ICC already issue an arrest warrant even while the investigation is still ongoing? Well, yung investigation sa Pilipinas, hindi ko alam yon dahil hindi ko alam kung nasimula na. Ang alam ko lang ay last year, nagsabi yung DOJ na posibleng kasuhan ng crimes against humanity si ex-President Digong dito sa ating mga korte. Pero wala pa naman yun eh, kaya wala pa silang ite-terminate. Ang pwedeng na-terminate na o patapos na ay yung preliminary investigation ng ICC. Sa preliminary investigation, lumalabas yung international warrant. No? Bago ng preliminary investigation ay yung tinatawag na preliminary examination. Tapos na yun. No? Ang level ngayon ay preliminary investigation before the trial. At mukhang yun ay tapos na o patapos na. Kaya lumalabas itong chismis ng international warrant. Pero Sir Ronald, ito lumabas sa balita kagabi, Hong Kong Police, bantay sarado daw sa tinutuluyan na hotel ni ex-President Rodrigo Duterte nga dyan sa Hong Kong. I mean, what do you make of that? You already have Hong Kong Police outside his hotel. So, what does that say? Baka mas yung Hong Kong Police ay pinoprotektahan si Digong para sa arrest dahil yung Hong Kong ay isang autonomous region sa ilalim ng China. At malinaw naman, nung presidente pa siya at saka nung after siya maging presidente, na very close siya sa China. 2 years ago nga, di ba, pumunta siya sa China at nag-usap sila ni Xi Jinping for more than 2 hours. Mismo yung mga heads of state ay siguro mga 15-20 minutes lang kinakausap ni Xi Jinping. Si Digong ay ex-president na pero kinausap siya for 2 hours. Ibig sabihin ay medyo malapit si Digong kay President Xi Jinping ng China. Kaya duda ako na yung nagagwardya sa kanya sa hotel niya sa Hong Kong ay nandun para hulihin o hindi makatakas si ex-President Digong. Tingin ko nandun sila para protektahan si Digong. But sir, what do you make of the entourage naman that accompany the president to Hong Kong? Sinasabi nila merong at least 10 bodyguards, kasama niya ang kanyang legal team. Nandyan po si Medialdea, former Medialdea, si Sal Panelo nandyan. Talk about the kind of entourage that accompany the president at yung pakay nga daw nila doon is parang Thanksgiving meet and greet with the OFWs. I mean, has the president been doing this lately or how out of the blue is it? Medyo out of the blue. Kung maalala mo, Pauline, nung dumalo siya sa Quadcom hearing last year, ang sabi pa ni Digong ay wala siyang pamasahe
para bumiyahe from Davao to Manila. Ngayon, isang entourage yung kanyang kasama. So meron na siyang pamasahe, no? Ikalawa, medyo revealing na kasama niya yung dating intelligence chief niya, dating head ng NICA, si General Monteagudo. No, si General Monteagudo ang head ng intelligence nung presidente pa si Digong. At siya ang nakikipag-relate sa other intelligence agencies katulad ng intelligence agency ng China. Hindi ako magugulat na siya yung meron siyang source sa China tungkol dito sa chismis na meron ng international warrant. Sa akin, yun ang medyo revealing. Yung kasama niya si General Monteagudo. Pero sir, hindi ba pwedeng pangangampanya lang po ito? For election campaigning? Posible yung Pauline. Ang alam ko, yung return flight niya today ng 3 p.m. Pero Pabalik po. duda ako na babalik siya ngayong hapon. No? At mas naniniwala ako doon sa kanyang sinabi na baka magstay siya sa Hong Kong for 1 month. Yung 1 month na yan ay oobserbahan nila ano yung mangyayari dito kung sakaling meron ng international warrant. Tingin ko yung 1 month na yan gagamitin nila para yung kanyang mga abogado ay mag-file ng TRO sa Supreme Court para siya ay dakpin ng ICC para pigilan yan, no? So tingin ko mas seryoso yung kanyang sinabi na 1 month muna siya para maghanap ng legal remedies yung kanyang mga abogado dito sa possible international warrant at possible red notice ng Interpol. No? At kung yan ay hindi nila magagawan ng legal remedy dahil ang sabi kasi ng Supreme Court noong December 2021 sa kanilang opinion na ang ICC ay may jurisdiction sa Pilipinas kahit umalis na tayo. So, I doubt kung babaguhin o kakainin ng Supreme Court yung kanilang unanimous opinion tungkol dito sa jurisdiction ng ICC kay ex-President Digong. Kaya malamang ay matalo sila sa kanilang ifa-file sa Supreme Court at baka lumampas pa ng 1 buwan ang pagstay ni Digong sa Hong Kong, kung sakali. Kung sakali, I mean, it's all predicated on that also, Sir Ronald. Ano? And ito nga, hindi pa naman nga na-issue yung arrest warrant. Pero the question is also, Sir Ronald, can the ex-president, can former President Duterte seek political asylum with China? Of course, so pwedeng-pwede dahil napakalapit ni President Duterte, ex-President Duterte, kay Chinese President Xi Jinping, the all-powerful President of China. Kaya pwedeng-pwede siyang mag-seek ng asylum. Baka sakaling magkita pa sila ron ni Harry Roque. Baka sakali lang. Pero so sir, if he does seek political asylum with China, can the Philippine government, through diplomatic relations, request for China to surrender, in this case, the respondent of the warrant, which is the former president? Tingin ko pwede dahil meron naman tayong diplomatic relations sa China. Hindi pa naman tayo nakikipaggera sa China. Hindi ko sure kung meron tayong extradition treaty. Pero karamihan ng mga bansa kasi meron tayong extradition treaty katulad ng Europe, no? Except I think Portugal. Kaya tingin ko ay pwede namang mag-request. Whether i-honor ng China yung ating request, I doubt it. Tingin ko poprotektahan nila si ex-President Digong. Pero ang mangyayari diyan kung pupunta tayo sa ganyang direksyon ay maipipinta talaga si ex-President Digong na pro-China or tuta ng China dahil dun siya magtatago kung mangyayari yan. So yung matagal nang sinasabi ng kanilang mga political opponents ay magiging totoo, no? At kasama niyan ay yung crimes against humanity kung lalabas nga talaga yung international warrant. So hindi lang si Digong ang tatamaan yan, kung hindi yung kanyang mga kaalyado at yung kanyang pamilya.
Well, Sir Ronald, ito, pahuling tanong na lang po. Will you have the Malacanang saying that if the Interpol seeks their assistance, they will oblige, right? And they're prepared for any eventuality. What do you make of that, sir? And gaano po ba magiging challenging ang pag-issue ng arrest warrant? Because as we know, itong International Criminal Court or ICC, wala naman talagang machinery to carry out or to issue itong mga arrest warrant. Diba? Wala naman silang mga sheriff and they rely on Interpol. So, how do you think the government will be cooperating in that aspect? Well, more than a year na nilang sinasabi yan. Sinofe na nila o binago na nila yung kanilang initial position noong early 2023 na sabi mismo ni DOJ Secretary Remulla na kung papasok ang ICC ay i-escorta niya palabas ng bansa. Ibig sabihin, hindi niya papapasukin. May resolution nga ang Congress at saka Senate to protect ex-President Digong. Pero since then, early 2023 hanggang a few days ago, ay nagbago na yung posisyon na yan. Ang sabi ng gobyerno, wala silang choice kung magre-request ang ICC sa Interpol to implement an international warrant. Ang mag-i-implement niyan ay yung membro ng Interpol, yung ating Philippine National Police. Kaya yung threat ni Digong last year, na kung isa-serve yung warrant sa kanya sa Davao, na imamassacre niya yung magsa-serve ng warrant, well, ang imamassacre niya ay yung ating sariling Philippine National Police, no? Yun yung kanyang bravado last year. No? So, ganun ang mangyayari. Kaya kahit dinedelay ng Philippine National Police na meron silang minomobilize o hinahanda para sakaling hulihin si ex-President Digong, mukhang hindi siya completely true. Dahil sila ang mag-i-implement nung international warrant dahil sila ang membro ng Interpol na hihingian ng ICC ng tulong para i-implement yung international warrant. Well, aabangan po natin yan, Sir Ronald. No? But for now, thank you very much for sharing your insights here on Morning Matters. That was political pundit Ronald Llamas. Salamat din, Pauline. Ilabas mo na yung popcorn mo dahil ito ay tatalunin pa yung Game of Thrones at saka House of Cards. Marami pa itong kabanata na susunod. Marami pang kabanate. But thank you very much, Sir Ronald, for your time.